So, ayun nga, 'di ba galing nga kami ng PSA at saka ng civil registrar. So, hindi kami nakakuha ng um, birth certificate or magpa-late registered ng birth certificate. So, ang ginawa namin is pumunta pala kami ng church kasi ang isang option namin is binyagan na lang. So, hindi pumayag ang church kasi pwede yun yung basta-basta lang magpabinyag para sa SSS pension for retirement para makakuha ng birth certificate. So, wala na nga kaming magawa. Hindi na namin alam paano. Ang gamit kami ng SSS. So, hindi namin doon na wala talagang birth certificate. Hindi kami makakuha ng late register kasi maraming requirements na kailangan, which is hindi na namin alam kung saan kukunin, like baptismal, Form 137 at saka yung birth certificate ng both parents, ng lolo at saka ng lola ko. So sinabi namin doon na as in wala talaga. That time may dala kaming katibayan na wala talagang birth certificate yung papa ko sa Bacolod City kasi yung tita ko doon is nag-request pala nung 1997 ng birth certificate ng papa ko. So lang record yung papa ko doon sa doon sa PSA sa Bacolod City. Kaya sinend sa akin nung tita ko na yun. Kaya yun yung pinakita namin sa SSS na katibayan na wala talagang birth certificate or baptismal yung papa ko. So mabuti at mabait yung nakausap namin mismo sa loob ng SSS. That time kami lang dalawa ng mama ko. Hindi namin kasama yung papa ko noon. So sabi niya sa amin, balik daw kami bukas para isama daw namin yung papa ko kasi gusto daw nila makita ng personal and ma-interview ng personal. So ayun na nga, umuwi kami na hoping and masaya na may pag-asa pa para kahit na walang birth certificate. So kinabukasan, bumalik kami ng around 1 p.m. So kasama na namin yung papa ko, kami ng mama ko. So, nung pagpunta namin doon, nag-antay pa kami ng ilang minuto. So, pagtawag sa amin, so, ayun, in-interview na yung papa ko, ganun, maraming sinabi kung bakit walang birth certificate, ilan ang anak, ilang taon na sa servisyo yung nag-work dati. So, yun, ganun na yung mga interview. Then, pumayag na, then okay na. So, inasikaso na yung ATM na kukuhin kung saan daw kami bang kukuha ng ATM para sa pension monthly, then mga requirements for retirement pension. So maraming requirements pero at least nandoon na sa loob ng SSS and meron na kaming mga requirements na naka-ready. So nung time na yun is afternoon, masaya talaga kami kasi okay na, binigyan na kami ng papers para pumunta sa bangko. So ang napili namin is BDO kasi malapit lang doon nasa loob kasi ng mall ang SSS, then nandoon din sa loob ang bangko. So magkadikit lang sila kaya doon na kami sa bangko, which is BDO. So napakaganda kasi 100 pesos lang yung bayad pang open ng ATM para sa mga seniors. Then yung time na yun, naka-open kami kaagad. Then hapon na kami nakauwi, at least okay na yung SSS ng papa ko. Then pinicturan siya, pinakita namin yung resibo kasi makukuha pa namin yun sa November 6 yung ATM. So pinakita, bumalik kami ulit sa SSS, pinicturan yung resibo ng BDO. Kami sa SSS, pinicturan yung binigay sa amin ng BDO na claiming para sa ATM. So inano sa computer ng SSS, tapos pinicturan yung papa ko na hawak niya yung ID niya, then yung isang papers na importante. So yung time na yun, sobrang saya talaga dahil mag-start na siya ng pension etong month of November. Makakatanggap na siya ng pension monthly. Then after daw na makatanggap ng pension, so mag-a-apply kami for pension retirement, pension loan. So babalik kami doon sa SSS, ipapakita namin yung ATM na galing sa bangko para ma-approve na. Then ready na, wait na lang namin yung pagpasok ng pension sa ATM machine. So ayun lang, happy talaga kasi hindi basta-basta ang
asikaso ng mga requirements sa SSS. Ang hirap, lalong-lalo na kapag hindi ka taga, like for example, yung papa ko hindi siya taga dito sa Zamboanga, taga Bacolod siya. If nagkataon na hindi pumayag yung SSS, uuwi talaga siya ng Bacolod para mag-asikaso ng baptismal tsaka ng birth certificate niya. And yun, happy lang kasi dahil thankful kami na hindi na kailangan na umuwi pagagastos pa ng pamasahe sa Bacolod. Kasi nung inano namin yung tita ko sa Bacolod na siya yung kukuha kasi siya yung kapatid, siya yung mag-asikaso, so hindi na daw required ngayon na ibang tao or kamag-anak ang mag-aasikaso ng birth certificate or magpa-late registered. Kailangan personal na daw talaga kasi stricto daw talaga ngayon. So, nagplano kami ng kapatid ko sana na next year by January is uuwi sila ng papa ko, silang dalawa sa Bacolod para mag-asikaso na which is hindi na matutuloy kasi okay, nag-aasikaso dyan ng SSS for pension and wala din mga birth certificate. So kung dyan lang man din kayo sa lugar nyo na pinanganak, magpa-late registered na kayo para makakuha kayo ng birth certificate. Kung nasa ibang lugar kayo and hindi kayo makakuha ng late registered ng birth certificate nyo sa mismong lugar nyo, so ready na lang kayo ng katibayan na maipakita nyo sa SSS na wala talaga kayong birth certificate. Or naman siguro yung joint affidavit. Yung joint affidavit is yung walang-wala ka talagang birth certificate. Then mag-joint affidavit ka, magpapagawa ka sa PAW. So kailangan mo lang ng dalawang witness na katibayan na wala ka talagang birth certificate. And yung dalawang witness na yun is yung kakilala ka talaga. So, pwede naman yun. Pero yung sa amin is hindi na kami hinanapan ng joint affidavit kasi may pinakita kaming katibayan talaga na galing sa PSA ng Bacolod City na wala talagang patunay na may birth certificate yung papa ko. Wala, as in negative talaga siya. Wala. So, yun yung pinanghawakan namin and yun yung pinakita namin dito sa SSS sa Zamboanga and na-approve. Kaya yun lang. Thank you for watching. Sa mga nais na mag-asikaso dyan, asikasuhin nyo na dahil napaka-importante ang pension and malaking tulong to dahil monthly kayo na may makukuha. Kaya yun lang. Thank you for watching. Bye!